Say hi pa. Hi. Ma, hi ma. Sabay ko siya. Let's check the face. Hi guys, this is Mish again. So today I will show you the struggle. I mean my solo travel. And now I am going to buy my food here sa Masbate kasi wala akong food dito sa hotel. So I am using my phone because GoPro is low-bat. So I am using my phone and this is my... Grabe, solo ako dito, besh. Ito yung room ko. The room... Okay, so medyo maliit lang siya, no? Maliit lang. Pero, look at that. And this is the... Okay, this is the banyo. Time check, si 6 PM pa lang, pero nagugutom na ako kaya bumili na ako ng pagkain sa labas. So now kakain ako. I will wash my hand. Wait, I will wash my hand kasi magkakamay tayo. As usual, yung aking pagkain ay yung sa Crispy King. Kasi kung nandito ako sa Masbate, yan lagi yung aking food and 2 rices. Tapos, kakain ako ng maaga kaya bumili ako nito just in case magutom ako. Basta, ewan ko na kung paano ko kakainin yan, be. Bahala na mamaya. Basta kakain ako ngayon, be. And mukbang time. Ganyan talaga kumain, be. Mas ginaganahan akong kumain pag nakakamay. Ako lang ba? Or pati din kayo? Or for those na hindi nagkakamay, i-try nyo, be, minsan. Kasi masarap talaga siya para sa akin. Doon sa mga foreigner, katulad ng asawa ko na medyo hindi sanay sa mga ganito. Kasi nga, di ba, alam niyo yung mga culture na tinatawag natin. Talagang na-shock talaga siya sa ganitong style or way of eating namin. Actually, ng mga Filipino. Kasi I already explained to him kung bakit ganito, why kami nagkakamay kasi for us mas masarap. Yes, tinuruan ko din yung asawa kong magkamay. Kaya wala na siyang nagawa kundi natuto na lang din. Actually, na-adapt niya na nga yung mga Filipino cultures eh. Greenview. Pa-sunset pa lang pero ako busog na. Hi, Ming. Oh, may paparating. Parating.
Ah. Ano na yung video? Hi, vlog! Mag-half bath na ako and I am gonna use this sabon. I will do a testing of this sabon because I just want to use this. So I will give you an update kung ano ba yung result ng paggamit nito. So this is not a sponsor ha. Binili ko po to sa aking, sa Black app. So if you want also to buy this soap, it is anti-acne and itch relief daw. So I will use it. I will see if it's really effective. It clears acne, calms, soothes itchiness. Clears acne, calms, soothes itchiness, fights hyperpigmentation. So it's really used for hyperpigmentation kasi in sport, and then melasma moisturizers and reduces body odor. Okay, it's suitable for sensitive acne prone and dry skin, in which we try this malic acid. Okay, so I will use this to put my oil. Diba? Literal na pumahid ka ng oil. Okay, let's try it. Not full. Okay, I will just put it here in my arm. Actually, I need to put it directly because it's attacking legs. Nagkahulog-hulog pa nga. So, morning na nga and syempre, sinet up ko yung camera dyan. Vloggers be like. Anyway, kailangan ko mag-prepare agad dyan kasi same day na din akong pupunta ng Legazpi and yung boarding time is 10 a.m. Medyo late na nga akong bumangon kasi late na din akong nakatulog. Medyo hindi kasi maganda yung tulog ko dito. Late na rin ako nakabangon. Siguro mga 7 to 8 na yan and I need to prepare na agad kasi kailangan kong maabutan yung fast craft. Good morning! So I'm going to prepare my breakfast here. To give you knowledge, pag pumunta kayo ng Legazpi, sa Montenegro lang to, no? May dalawa pala kayong options, which are fast craft and Roro, or yung barko. Sa fast craft is 720 yung fare, whereas yung Roro parang nasa 300 plus ata. And senior, student, and PWD may discount. Just wait for this. And I want to order coffee. Time check. 6:51. Oh my goodness. I had a very bad sleep here. I don't know. Maybe I slept at 1. Iiris talaga ako. My coffee. I got my coffee here. Pero hindi ko pa siya natimpla. I-share mo. I-share my live. Nag-noodles lang pala ako kasi ayoko kasing kumain ng rice kasi feeling ko nasusuka ako pag nasa fast craft na ako. Pero dun mismo sa fast craft, kakain naman ako ng for lunch. Matagal kasi yung biyahe. God, naiiyak ako, be. Bakit naman sobrang grabe naman yung luha na yan? Naiiyak ako kasi may pinapanood akong video. Oh my goodness. And ito siya, be. I-share ko sa inyo sa face. Muted to na kasi baka ma-copyright tayo. So, these are the nurses in Myanmar during the earthquake. So, na-touch lang ako sa ginawa nila, be. Naiyak ako. I am not a mother yet. Pero naiyak ako. Hindi ko alam bakit ganito ako. Oh my God. No.
Grabe, nagiging emotional na ako. Nagsimula talaga tong pagiging emotional ko pagdating sa mga bata nung nagkaroon ako ng mga pamangkin. Anyway, nakapag-ready na pala ako. So, yan yung outfit natin papuntang Legazpi. Siyempre, nag-jacket para hindi mainit. I mean, mainit pero hindi direct sa balat yung sunlight. And nag-tricycle na lang din ako papuntang terminal kasi mabigat yung bag ko. My husband already reminded me to bring with me less stuff kasi before, siya yung tagadala ng bag ko and ngayon ako na lang nga. So, dati mabigat talaga yung bag ko and until now. Pero ewan ko, gusto ko kasi marami akong pagpipili ang damit eh. So, here at terminal na, medyo nag-antay lang ako dyan ng mga 1 hour kasi medyo maaga akong dumating dyan. And start na yung boarding. Mabilis lang naman mag-intay dito sa Fast Craft kasi maliit siya. Kaya, once na full na yan, naalis na din naman yan. Medyo malakas pala yung alon that time, no? Kaya medyo nahilo ako doon. Hi guys, I am here at hotel. And grabe yung pagod ko, be. Grabe to the max. So, this is my room. This is Trip In Hotel. So, ito yung kanilang room dito sa Legazpi. Maganda. Yung mga gamit ko nandiyan na. And, excuse that. So, ito yung room nila. And ito yung... Yan, napagod ako ng grabe, be. Kasi... from Masbate to Legazpi, Fast Craft, and later, mga 3, yes, pupunta ako ng PSA Legazpi for my appointment. Kasi, ang sakit ng ulo ko kasi kailangan kong authenticate ng aming marriage certificate ng asawa ko. So, I will tell you everything on pagkatapos nito kasi ngayon parang wala pa ako sa utak ko. Sa utak ko. And grabe guys, mag-isa ako dito. Nakakalungkot. Pero anyway, wala na tayong magagawa kundi gawin yung ating part. Kasi my husband did his part. So I will do my part as well. Here I am already preparing for the appointment in Philippine Statistic Authority kasi kailangan kong ipa-certified yung aking or ipa-authenticate yung aking local civil registry copy of marriage certificate. Dahil nga bagong kasal pa lang kami ng asawa ko kaya wala pa kaming PSA copy. So as advice ng Department of Foreign Affairs, our LCR copy of marriage certificate ay kailangang ma-stamp ng PSA. Dahil first time kong pumunta sa PSA Legazpi kaya tinignan ko talaga sa map if the kuya driver's taking the right way. Here, already inside the PSA and waiting for my transaction. And then after the transaction, I go back na to the hotel kasi medyo mainit yung panahon. Talagang summer na talaga. Nag-tricycle na din ako. Dito pala sa Legazpi, hindi ko alam kung tama ba to or dapat ba talaga ganito. Iba-iba kasi yung pamasahe. Totoo. Okay guys, now I am happy kasi napa-authenticate ko na yung ang aming marriage certificate ng asawa ko. But I was very nervous that time kasi yung advice sa akin dun sa Aroroy is yung ipa-authenticate ko daw is yung certified true copy. Pero pagdating dito, sabi nila, hindi nila tinanggap yung certified true copy kasi wala daw perma. I will show you guys. I will show you. Okay? Wait. Kung ano yung pinagkaiba ng certified true copy and certified photocopy. Kasi yung photocopy, may perma siya, Meron siyang perma. Per photocopy siya. Pero yung advice sa akin is yung certified true copy daw yung ipa-authenticate ko. Thanks God. At naisip ko na kumuha ng certified true copy and certified photocopy kasi kung hindi, oh my goodness, babalik ako sa Masbate, Look, yung certified true copy is ito. Yan. Walang perfect. And the certified photocopy is this. And ito yung in-authenticate. inauthenticate nila. Grabe guys. Super
Grabe yung kaba ko kanina. And ang tagal ng transaction ko. Ako yung pinakamatagal dun. Dun sa nakapila. Ay, thank you God. Tomorrow, I need to apostille this authenticated authenticated copy. So, na-stress ang iababa. Pero I am happy na kasi na-accomplish ko na yung isa kong task. Kakawin ako ng Masbate. I'm so excited. Oh my goodness. Hi guys. So, yun. Nagpahinga muna ako. Actually, kanina pa ako natapos sa DFA Legazpi. Doon sa Pacific Mall. Nandun kasi yung office nila. And then, kanina pa ako actually dumating. And hindi ako nakapag-record kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Kasi sobrang init sa labas. And lamig din sa loob ng mall. Kaya siguro hindi ako na parang na-stress ako ng very light. So, ngayon, ikwento ko pala bakit ako pumunta doon. So, yun nga, pumunta ako doon para magpapostille ng aming marriage certificate and ng aking NBI clearance. So, yun, okay naman siya. Actually, medyo na-stress ako before kasi akala ko hindi siya okay. Hindi siya maging okay. Medyo nag-overthink ako ng malala doon. Pero, goods naman siya. And then, ngayon, bala kong pumunta sa labas kasi gusto kong bumili ng pagkain. Like snacks. Hindi muna ako ngayon mag-rice kasi feeling ko, tumataba na ako, And hindi naman sa nagpapapayat ako. Pero kasi parang hindi ako komportable and hinihingal ako ng malala. Basta, yun. Hindi ako mag-rice. Mag-snack lang ako ngayong evening. Ganun kasi ako nagbabawas lang ako ng pagkain and then later okay na ulit. Hindi na ako masyadong hinihingal and medyo nagiging komportable ulit ako. So, hindi ko pala dadalhin tong camera. Siguro mag-video na lang ako dun gamit yung phone kasi natatakot akong dalhin dito kasi one time nung kasama ko yung asawa ko, may bigla, di ba umiinom-inom ako ng juice outside kami ng asawa ko. Bigla niya na lang bang hinablot yung sabi niya, painom daw. Parang feeling ko hindi safe na gumala-gala dito na may dalang camera kasi itong camera ko is GoPro siya. So, medyo siya, parang kitang-kita siya and medyo nakakaano siya ng attention. So, basta, iiwan ko na lang to. Huwag na ako mapaliwanag. So, yan lang. By the way, dun pala sa DFA, before ka pala pumunta dun sa DFA is kailangan mo munang mag-set ng appointment kasi hindi ka nila i-entertainin kung hindi ka nakapag-appointment. So, para mag-set ng appointment, punta kayo doon sa kanilang website. Pa-flash ko sa screen yung kanilang website para may guide kayo. Diyan kayo mag-set ng appointment. Gagawa ulit ako ng video to guide you guys kung paano mag-set ng appointment dyan. And gagawa na lang siguro ulit ako ng video para guide nyo doon sa mga gustong magpapostille ng kanilang document dito sa Philippines or yung mga balak mag-work sa ibang bansa or mag-ibang bansa. Yung apostille pala guys is allowing your documents to be recognized in another countries na member ng convention. Di ba I went outside tapos my husband called me now. So hindi ako nakapag-film. Pero ito yung nabili ko at kinain ko. This one is like 5 pieces in this package and then with bagoong, the bagoong is exclusive, is 20 pesos. It's like this small. Okay, this small. Okay, 20 pesos. And this manga is for 40 pesos na kain ko na yung dalawa. Pero goods na siya, no, sa Tapos bumili din ako nitong buko juice. Nainom ko na din. And then ito. Hindi ako mag-rice kaya bumili ako ng nitong corn. Mamaya ko pa yung kakainin. Kasi medyo nabusog na ako. So, yan. Hi
Hi guys, so tonight, let's check the time. 8:35 and now I need to pack my things because tomorrow, plano ko magising ng maaga. Hopefully, magising talaga ako ng maaga tomorrow. Naligo na din ako kasi para hindi na ako maligo tomorrow. Kasi maaga pa yung plano ko. Hopefully talaga wake up ako. Wake up. Ready ako ng maaga kasi medyo pahirapan dito yung van. So, and yung biyahe papuntang Masbate. So, yun lang. Now, packing my stuff back sa aking bag kasi maaga pa akong uuwi. And actually, nagising talaga ako ng maaga. Actually, 3:30 talaga ako nagising. Na-excite talaga akong umuwi ng Masbate kasi hindi nga ako sanay na matulog mag-isa. So, talagang excited talaga ako dyan. Gabi pa lang, siguro mga 8 or 9 ako nag-pack niyan. Para pagka kinabukasan is kukunin ko na lang, dadalhin ko na lang, and wala na akong ibang gagawin pa. Yung biyahe kasi ng Fastcraft dito sa Pilar to Masbate is nasa 8 a.m., 12 p.m., and then 4. Nag 8 a.m. ako para mas maaga makarating ng Masbate. Good morning. I'm here. And akala ko talaga maglalakad ako papuntang terminal, pero buti na lang itong si kuya, nakita ko, agad-agad ko naman siyang tinawag, sabi ko sakay ako papuntang terminal. Binayaran ko pala siya ng 40 pesos kasi napakasaya ko, be. And ito pala yung terminal dito. Syempre hindi nyo makikita yan ng maayos, be, kasi madilim. Diba, sobrang aga kong nagising. Pala-apat lang pala kami sa van, no? And dito kasi sa Legazpi, may hinahabol kayong biyahe. Di-divide kayo dun sa pamasahe na 1.5 van. And luckily, may nakasama kami, si Mamita, sinagot niya yung 1.2. O, diba? Napaka-grabe taman talaga. Sobrang saya ko talaga kasi 100 lang kaming tatlo tapos siya yung sumagot ng 1.2. Here, nasa Pilar Terminal na pala ako. Nagwi-wait na lang kami ng boarding. And finally, nasa Masbate na. Kumain na nga ako ng lunch, and after, sumakay na ako ng tricycle papuntang Terminal Masbate kasi uwi na ako ng Aroroy. And dito ako nakasakay sa Mary Grace as usual. Katabi ko pala yung aking former teacher nung grade 5 ako, no, si Ma'am Mela. Grabe. Hindi niya na ako nakilala, besh. Pero yes, teacher ko siya. And syempre, nagchika-chika muna kami dyan. Siguro mga 1 hour and 30 minutes akong naghintay dyan sa bus. Medyo matagal kasi yung waiting dyan. And I'm here in Aroroy na. Nasa tricycle na ako pa-uwi ng Puro. Medyo nasad ako dyan kasi akala ko susundin ako ng parents ko, pero hindi. Pagod kasi si Papa. And sumakay na lang ako sa napakabilis naman talaga na tricycle. Ayaw paawat. So, dito na lang. Thanks for watching. See you in another one.